10 mga paranormal phenomena. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang kulturang Pilipino ay nagtataglay ng iba't ibang mga kababalaghan tulad ng mga paranormal phenomena. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na hindi madaling ipaliwanag tulad ng mga multo at mga apparitions. At ang mga ito ay nagdudulot ng takot sa maraming tao dahil sa mga kakaiba at nakakatakot nitong hitsura. Pero ikaw, naniniwala ka ba na totoo ang mga paranormal phenomena? At sa video ngang ito ay kikilalanin natin ang 10 mga paranormal phenomena na nagdudulot ng takot sa mga tao. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Multo. Ang multo ay kilala rin bilang espiritu o kaluluwa ng mga namatay. Bahagi ito ng kulturang Pilipino at ng iba pang kultura sa buong mundo. Karaniwang sinasabi na ang mga multo ay tumutukoy sa mga espiritu ng mga namatay na tao na hindi pa umaalis sa mundo ng mga nabubuhay. Maaaring hindi pa sila maayos na nailibing, may mga bagay pang hindi natatapos, o kaya naman ay may malalim na koneksyon dito sa mundo. Sa Pilipinas, malalim ang paniniwala ng mga tao sa mga multo. Karaniwan ay hindi sila nakikita pero nagpaparamdam sa pamamagitan ng kakaibang tunog, malamig na hangin o iba pang hindi maipaliwanag na bagay. May mga kwento na nagpapakita sila bilang anino, hugis ng tao o minsan ay nag-aanyong hayop. Madalas na ikinukwento ang mga ito tuwing gabi sa mga lamay o sa mga gatherings. Kaugnay nito, ang interes tungkol sa mga multo ay nagpapakita na maraming mga tao ang natatakot sa mga hindi maipaliwanag na bagay at ang paggalang sa mga namatay. Ang mga tradisyon naman tulad ng Undas o All Saints Day ay nagpapatunay ng ating pagpapahalaga sa mga namatay nating kamag-anak. Tuwing Undas, nagtitipon ang mga pamilya sa sementeryo para mag-alay ng kandila, bulaklak at dasal para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ipinapakita nito na naniniwala tayo na ang mga kaluluwa ng mga yumao ay sumusubaybay sa atin at nararapat silang igalang. Ang paniniwala sa mga multo ay may kinalaman din sa karma at reincarnation. May mga kwento ng mga multo na nagpapakita para magbigay ng babala o paalala sa mga buhay tungkol sa kanilang mga responsibilidad. Ang mga kwentong ito ay nagsisilbing aral hinggil sa morality na nagpapakita na ang ating mga gawa sa buhay ay may direktang epekto sa ating kaluluwa sa kabilang buhay. Subalit, kahit patuloy ang pag-unlad ng science at technology, ay nananatili pa rin ang paniniwala ng mga tao tungkol sa mga multo. May mga modern equipments din tulad ng electronic voice phenomena o EVP at thermal imaging cameras na ginagamit para makita ang presensya ng mga multo. Ang mga paranormal investigator ay patuloy ding nagsasaliksik sa mga lugar na sinasabing tinitirhan ng mga multo tulad ng mga lumang bahay, hospital at battlefield. Number 2. Aswang. Ang aswang ay isa sa mga pinakakilalang nilalang sa mga kwento at alamat sa Pilipinas. Maraming kwento tungkol sa mga aswang na maririnig mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa maraming kwento, ang aswang ay nagiging parang ordinaryong tao tuwing araw. Pero sa gabi, siya raw ay nagiging halimaw na may mahabang dila na ginagamit para sipsipin ang dugo o laman loob ng biktima. Mayroon itong pakpak na parang isang malaking paniki. Dahil dito, mayroon itong kakayahang lumipad at magtago sa dilim tuwing gabi. Samantala, iba't ibang uri ng aswang ang makikita sa iba't ibang lugar. Ilan sa mga kilalang uri nito ay ang manananggal, tikbalang at tik-tik. Ang mga kwento tungkol sa aswang ay hindi lang basta kwento. Ito ay isang malalim na bahagi ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Maraming naniniwala na nagmula ang mga kwentong ito noong unang panahon bilang bahagi ng mga paniniwala at ritual ng mga ninuno. Kadalasang ginagamit ang kwento ng aswang para magbigay ng aral o babala, lalo na sa mga bata. Halimbawa, sinasabi na huwag magpagabi sa labas para maiwasan ang mga aswang. Kaugnay din nito, maraming mga pamahiin at tradisyonal na paniniwala kung paano maaaring labanan ng aswang. Kabilang na dito ang paggamit ng bawang, asin at iba pang bagay na itinuturing na makapangyarihan laban sa masasamang espiritu. Ang bawang ay karaniwang inilalagay sa bintana o pintuan para hindi makapasok ang aswang. Ang asin naman ay pinaniniwalaang may kakayahang magsunog o makasakit sa aswang kapag napadikit ito sa kanilang balat. Ang sinag naman ng araw ay itinuturing din bilang isang mabisang panlaban sa mga aswang, kung kaya't ang aswang ay kadalasang aktibo lamang sa gabi.
Sa makabagong panahon, ang kwento tungkol sa mga aswang ay buhay pa rin sa isip ng maraming Pilipino. Madalas itong lumalabas sa mga pelikula, television at aklat. Number 3, tikbalang. Ang tikbalang ay isang kilalang nilalang sa mga alamat at mythology ng Pilipinas. Ayon sa mga kwento, ang tikbalang ay naninirahan sa mga kagubatan at kabundukan at may kakayahang magpalit ng anyo para lokohin ang mga tao. Ang tikbalang ay mula sa mga sinaunang paniniwala ng mga Pilipino bago pa dumating ang mga Espanyol. Sa mga kwento noon, iniuugnay ito sa mga espiritu ng kalikasan at diwata. Ngunit nang dumating ang mga Espanyol, naisama ang tikbalang sa mga bagong religious beliefs. Pero nanatili pa rin ang original image nito sa kultura ng mga Pilipino. Bukod dito, ang tikbalang ay karaniwang inilalarawan bilang isang matangkad na nilalang na may katawan ng tao pero mayroong ulo ng kabayo. Mahahaba ang kanilang mga paa, kaya mabilis din silang nakakagalaw sa kagubatan. Sinasabi rin na kaya nilang magpalit ng anyo para magmukhang ibang tao o hayop at ginagamit nila ito para lituhin at takutin ang mga naglalakbay. Gayon din, maraming kwento tungkol sa tikbalang ang nagpapakita ng kanilang kapilyuhan. Ayon sa mga alamat, ang tikbalang ay mahilig maglaro ng trick sa mga tao tulad ng inililigaw nila ang mga naglalakbay. At upang hindi ka mailigaw ng tikbalang, sinasabi na dapat isuot mo ng pabaliktad ang iyong damit o magdala ng buntot ng kalabaw bilang proteksyon. Sa ilang lugar, naniniwala ang mga tao na ang tikbalang ay nagbabantay sa mga sagradong lugar. Kung kaya't kapag pumasok ka sa kagubatan, ipinapayo na magbigay galang sa mga espiritu ng lugar at kabilang na dito ang tikbalang para maiwasan na sila ay magalit. Sa Philippine literature, madalas na mabanggit ang tikbalang sa mga kwento at alamat. Halimbawa, sa epikong Biyag ni Lamang mula sa mga Ilocano, may bahagi dito kung saan nakasalubong ni Lamang ang isang tikbalang. Sa ibang alamat at kwentong bayan naman, ang tikbalang ay madalas na inilalarawan bilang tagapagbantay ng kagubatan na mayroong masamang balak, pero may ilang kwento rin na nagsasabi na maaari silang maging kaibigan. Yun ay kung makukuha mo ang kanilang tiwala. Sa makabagong panahon, ang kwento tungkol sa tikbalang ay nananatili pa rin sa imagination ng mga Pilipino. Number 4, engkanto. Ang mga engkanto ay mga nilalang sa folktales ng Pilipinas na may iba't ibang anyo at kapangyarihan. Kadalasan, sila ay nauugnay sa kalikasan at mga misteryosong bagay. Ang kanilang kagandahan at kapangyarihan ay kadalasang nakaka-attract sa mga tao. Ang mga diwata ay tumutukoy sa mga magagandang nilalang na may kapangyarihan sa kalikasan. Sila ay nakatira sa kagubatan, bundok at mga ilog. Ang mga diwata ay maaaring magbigay ng biyaya o parusa depende sa pagtrato ng mga tao sa kanilang kalikasan. Samantala, mayroong iba't ibang uri ng engkanto tulad ng tikbalang, kapre, o isang malaking nilalang na nakatira sa mga puno, lalo na sa banyan tree. Ang mga duwende naman ay tumutukoy sa mga maliliit na nilalang na naninirahan sa ilalim ng lupa o sa mga punso. Mayroong mga mabubuting duwende, ngunit mayroon din namang mga masasama. Ang mabubuting duwende ay nagbibigay ng swerte at tulong, habang ang masasama naman ay nagdadala ng kamalasan at kapahamakan sa mga tao. Dagdag pa rito, ang mga engkanto ay malapit sa kalikasan. Ang kanilang mga tahanan ay karaniwang matatagpuan sa mga puno, kagubatan, bundok, ilog at iba pang bahagi ng kalikasan. Maraming kwento at alamat ang nagsasabi na sila raw ay nagsisilbing tagapagbantay ng kalikasan at nagpaparusa sa mga taong sumisira sa kanilang tirahan. Dahil dito, maraming Pilipino ang nagbibigay ng respeto sa kalikasan bilang paggalang sa mga engkanto. Subalit, ang pakikipag-ugnayan ng mga engkanto sa mga tao ay magkakaiba. Ang ilang engkanto ay tumutulong at gumagabay sa mga taong may mabuting puso, habang ang iba naman ay nagdadala ng sumpa at kapahamakan sa mga masasamang tao. Dahil dito, may mga ritual at mga pag-aalay na isinasagawa ang mga tao upang makuha ang pabor ng mga engkanto tulad ng pag-aalay ng pagkain at pag-awit ng mga dasal. Ang mga engkanto ay bahagi ng kulturang Pilipino at nananatiling buhay sa mga kwento, awit at mga sayaw. Ang mga alamat tungkol sa kanila
ay ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod pang henerasyon, kung kaya't ang mga ito ay nagiging bahagi ng pamana at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Bukod dito, marami ring ritual at mga celebrations ang ginagawa upang parangalan ang mga engkanto at ang kanilang ambag sa kalikasan at sa buhay ng tao. Number 5, Tiyanak. Ang tiyanak ay isang kilalang nilalang sa mga kwentong bayan ng Pilipinas. Ito ay isang masamang espiritu na nag-aanyo na parang sanggol o bata upang manakot at manakit ng mga tao. Matagal nang bahagi ng kulturang Pilipino ang mga kwento tungkol sa tiyanak. Karaniwan ang tiyanak ay parang isang sanggol na umiiyak sa gubat o sa liblib na lugar. Kapag may taong lumapit para tulungan ito, ay bigla itong nagiging halimaw. Ang halimaw na anyo nito ay may matatalim na ngipin at kuko at ang mga mata nito ay nagliliwanag. Minsan, ang balat nito ay parang balat naman ng patay. Ngunit bakit nga ba ito nagiging tiyanak? Maraming kwento kung bakit nagiging tiyanak ang isang kaluluwa. Ayon sa isang kilalang paniniwala, ang tiyanak ay kaluluwa ng mga sanggol na namatay ng hindi nabibinyagan. At dahil hindi sila nabinyagan, hindi sila makapunta sa langit at sila ay nagiging ligaw na espiritu. Mayroon ding kwento na nagsasabing ang tiyanak ay mula sa mga ina na nagpalaglag ng sanggol o ng anak ng patay na sanggol. Ang mga kaluluwang ito ay naghihiganti sa mga buhay na tao dahil sa kanilang galit. At upang maiwasan ang tiyanak, maraming ritual at pamahiin ang sinusunod ng mga Pilipino. Kabilang na dito ang pag-iwas sa pagpunta sa mga liblib na lugar lalo na tuwing gabi. Sinasabi rin na ang bawang o asin ay nagdudulot ng takot sa tiyanak kung kaya't madalas itong dinadala ng mga tao. Mahalaga rin ang pagbibinyag sa mga sanggol kaagad para hindi sila maging tiyanak kapag namatay sila. Hanggang ngayon ang tiyanak ay bahagi pa rin ng kulturang Pilipino. Madalas itong makita sa mga pelikula, television at mga libro. Ang mga horror films sa Pilipinas ay madalas gumagamit ng tiyanak upang takutin ang mga manunood. Bukod dito, ginagamit din ang tiyanak sa mga kwentong bayan upang paalalahanan ang mga tao, lalo na ang mga kabataan tungkol sa mga panganib tuwing gabi at maging ng mga tradisyon na dapat sundin. Bagamat ang tiyanak ay isang natatanging bahagi ng kulturang Pilipino, may mga katulad ding nilalang sa ibang bansa. Halimbawa, sa Malaysia, mayroong tinatawag na puntiyanak na katulad ng tiyanak. Number 6, Manananggal. Ang manananggal ay isang nilalang mula sa Philippine mythology na kilala sa kakayahang paghiwalayin ang kanyang katawan. Ang salitang manananggal ay nanggaling sa salitang tanggal na ang ibig sabihin ay alisin o hiwalay. Sa gabi, ang katawan ng manananggal ay nahahati sa dalawa. Ang itaas na bahagi ay may pakpak tulad ng paniki at lumilipad upang maghanap ng biktima, habang ang ibabang bahagi naman ay naiiwan sa lupa. Ngunit sa araw naman, ang manananggal ay parang normal na tao lamang at madalas ito ay isang babae. Ngunit sa gabi naman ay nagiging halimaw ito. Ang itaas na bahagi ng katawan mula bewang pataas ay lumilipad upang maghanap ng mga biktima, kadalasan ay mga buntis, upang sipsipin ang dugo at kainin ang laman loob nila. Natatakot ang mga tao sa manananggal dahil nagdudulot ito ng sakit at kamatayan. Kaugnay din nito, ang manananggal ay may mahabang dila na parang tubo. Ginagamit niya ito upang sipsipin ang dugo ng biktima mula sa bubong ng bahay. Madalas niyang targetin ang mga buntis dahil gusto niyang kainin ang sanggol sa loob ng tiyan. Bukod sa buntis, kumakain din siya ng puso at atay ng kanyang biktima. Dahil dito, nag-isip ang mga tao ng mga paraan para labanan o takutin ang manananggal. Isa sa pinaka-epektibong paraan ay ang asin. Sinasabi na ang paglalagay ng asin sa ibabang bahagi ng katawan ng manananggal ay nakakatulong upang hindi na muling mabuo ang kanyang katawan, kaya namamatay na ito sa pagsikat ng araw. Ang bawang at sibuyas ay epektibo rin laban sa manananggal, at pati na rin ang paglalagay ng palaspas sa mga bintana at pintuan upang maiwasan ang pagpasok nito. Bukod sa mga alamat, madalas ding lumalabas ang manananggal sa kilalang kultura sa Pilipinas. Maraming pelikula, palabas sa telebisyon at libro ang nagtatampok sa manananggal bilang pangunahing isang kontrabida. Sa mga horror movies, kadalasan ay isa ang manananggal sa mga halimaw na nagdudulot ng takot sa mga manonood. Gayon din ang kwento tungkol sa manananggal ay nagbibigay din ng mahalagang aral tungkol sa mortality ng tao.
Ang iba ay nagsasabi na ang alamat ng manananggal ay babala laban sa mga babaeng hindi sumusunod sa tradisyonal na pamumuhay ng lipunan. Ang iba naman ay naniniwala na simbolo ito ng mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Sa kasalukuyan, kahit maraming tao na ang hindi naniniwala na totoong nag-e-exist ang mga manananggal, nananatili pa rin ito bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Number 7. White Lady. Ang White Lady ay isang sikat na multo sa mga kwento ng mga Pilipino. Madalas siyang inilalarawan bilang isang babaeng nakasuot ng kulay white na damit at nagpapakita sa mga tahimik na lugar tulad ng lumang bahay, simbahan o mga madilim na kalsada. Subalit ang pinakasikat na kwento ng White Lady ay sa Balete Drive sa Quezon City. Ayon sa kwento, ang White Lady ng Balete Drive ay isang babaeng namatay dahil sa aksidente sa kalsada. Karaniwang nagpapakita siya sa mga nagmamaneho ng kotse sa gabi. Nakikita siya na nakasuot ng mahaba at kulay white na damit. Mahaba naman at kulay black ang kanyang buhok at kadalasan ay wala siyang mukha o mga mata. Humihingi siya ng tulong pero parang hindi siya naririnig ng mga nakakakita sa kanya. Samantala, ang White Lady ay hindi lang basta kwento ng katatakutan. Siya ay simbolo rin ng matinding lungkot at paghihiganti. Kadalasan, ang mga kwento tungkol sa kanya ay may halong trahedya tulad ng pagpatay o aksidente. Sinasabi rin na ang kanyang presensya ay nagpapaalala na ang bawat ginagawa natin ay mayroong kapalit. Kadalasan, kaya nagpapakita ang White Lady ay dahil naghahanap siya ng hustisya dahil sa kanyang pagkamatay. Maliban dito, marami ding mga iba't ibang version ng kwento tungkol sa White Lady sa Pilipinas. Ang iba ay nagsasabing siya raw ay isang babaeng iniwan ng kanyang minamahal kaya siya nagpakamatay. Mayroon ding nagsasabi na siya ay biktima ng karahasan o pang-aabuso at ang kanyang kaluluwa ay hindi matahimik dahil hindi pa rin niya nakukuha ang hustisya. Bukod sa Balete Drive, kilala rin ang Laperal White House sa Baguio na mayroong White Lady. Sa bahay na ito ay maraming trahedya ang naganap noong panahon ng mga Japanese at sinasabing ang White Lady rito ay isa sa mga biktima ng karahasan noong panahon ng World War II. Dagdag pa rito, ang kwento ng White Lady ay hindi lamang sa Pilipinas matatagpuan dahil sa ibang bansa ay may katulad ding mga kwento tulad ng La Llorona sa Mexico at Lady in White sa Western folklore. Ngunit kahit alamat lamang ito, ang White Lady ay nagpapatuloy pa rin bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Maraming pelikula at libro ang nagtatampok tungkol sa kanyang kwento na nagpapatunay ng kanyang impluensya. Number 8. Shadow People. Ang mga shadow people ay isang kababalaghan na makikita sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Madalas silang inilalarawan bilang malabo ngunit kulay black at ito ay kahugis ng isang tao pero walang malinaw na mukha. Karaniwan silang nakikita sa gilid ng paningin ng tao at ito ay nagdudulot ng takot o kaba sa mga tao. Madalas na inilalarawan ang mga shadow people bilang mga kulay black na silhouetting nakahugis ng tao. Kung minsan, sila ay parang mayroong kapa o sombrero pero hindi ito laging ganito. Wala din silang malinaw na mukha o detalyadong anyo. Karaniwan ay malamig at nakakatakot ang pakiramdam ng kanilang presensya. Maraming tao ang nagsasabing pakiramdam raw nila ay pinagmamasdan sila o may banta kapag nakikita nila ang mga shadow people. Sa kabilang dako, maraming teorya ang umiikot tungkol sa kung ano ang mga shadow people. Mayroon namang mga scientific at supernatural na mga paliwanag ukol dito. Isa sa mga karaniwang paliwanag ay nagsasabi na ang mga shadow people ay isang uri ng hypnagogic hallucination na nangyayari sa pagitan ng gising at tulog. Sa yugtong ito, maaaring makakita ang utak ng mga image na parang totoong-totoo kasama ang mga itim na silhouette. Bukod dito, isa pang kondisyon na nauugnay dito ay ang sleep paralysis, kung saan gising ang tao pero hindi siya makagalaw. Sa estado ng paralysis na ito, maaaring lumikha ang utak ng mga nakakatakot na image tulad ng mga shadow people. May mga teorya rin na ang mga shadow people ay resulta ng stress, pagkabalisa o iba pang psychological phenomena. Sa paranormal na aspeto naman, minsan ay inilalarawan ang mga shadow people bilang mga multo, demonyo o iba pang nilalang mula sa ibang dimensyon. Ang shadow people ay hindi lamang limitado sa isang kultura. Dahil sa iba't ibang panig ng mundo ay mayroon ding mga kwento tungkol sa mga anino.
Halimbawa, sa tradisyon ng mga Native Americans, may mga kwento ng mga anino na naglalakbay sa gabi. Ngunit sa Europa naman ay may mga alamat tungkol sa kulay black na nilalang na bumibisita sa mga tao habang sila ay natutulog. Karagdagan pa, maraming tao ang nagsasabi na nakakita sila ng mga shadow people sa iba't ibang paraan. Number 9. Mangkukulam. Ang mangkukulam ay isang tao na sinasabing may kakayahang gumawa ng kulam o masamang magic. Sa Pilipinas, ang mangkukulam ay kilala sa paggawa ng mga bagay na nagdudulot ng sakit o kamalasan. Madalas silang gumamit ng mga manika, karayom at ritual para saktan ang kanilang mga biktima. Ang paniniwala tungkol sa mangkukulam ay matagal ng parte ng kasaysayan ng Pilipinas. Bago dumating ang mga Espanyol, ang mga katutubong Pilipino ay may sariling paniniwala at pamahiin, at kabilang dito ang tungkol sa mga mangkukulam. Itinuturing sila bilang mga nilalang na may kakaibang kakayahan at kadalasang kinatatakutan. Noong sinaunang panahon, ang mga mangkukulam ay minsang kinikilala bilang mga shaman o priestess na nagsisilbing tagapamagitan sa mga tao at mga espiritu. At noong panahon ng mga Espanyol ay nagpatuloy ang paniniwala tungkol sa mangkukulam, pero nagbago ito dahil sinubukan ng simbahang Katoliko na alisin ang mga tradisyonal na paniniwala ng mga katutubo, at kabilang na nga dito ang kulam. Ang mga mangkukulam ay madalas na iniuugnay sa diablo o masasamang espiritu, at ang mga pinaghihinalaang mangkukulam ay pinarurusahan ng labis tulad ng pagpapahirap o pagbitay sa kanila. Sa kasalukuyan ay buhay pa rin ang paniniwala sa mangkukulam sa maraming lugar sa Pilipinas, lalo na sa mga probinsya. May mga tao pa rin na natatakot sa kapangyarihan ng mga mangkukulam. Ang mga kwento tungkol sa kulam ay bahagi ng folk culture at madalas na naririnig sa mga kwentuhan at sa media. Ang mga taong nag-iisip na sila ay biktima ng kulam ay humihingi ng tulong sa mga albularyo o manggagamot upang alisin ang sumpa. Dagdag pa rito, isa sa mga kilalang paraan ng kulam ay ang paggamit ng mga manika. Sa Pilipinas, ito ay tinatawag na bahi o buhok. Ang mga manikang ito ay gawa sa wax, clay o tela at pinapalamanan ng mga bagay na nauukol sa biktima tulad ng buhok, damit o kuko. Ang mangkukulam ay sinasabing naglalagay ng mga karayom o gumagawa ng ritual upang saktan ang biktima gamit ang manika. Number 10. Kapre. Ang kapre ay isang kilalang nilalang sa Philippine mythology. Karaniwan itong inilalarawan bilang isang malaking tao na may maitim na balat at makapal na balahibo. Madalas itong nakikita na nakaupo sa sanga ng banyan tree na nagyoyosi ng malaking tabako na naglalabas ng makapal na usok. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula, lalo na kapag sila ay galit. Hindi naman talaga mapanganib ang kapre, ngunit kilala sila sa pagiging pilyo. Ayon sa mga kwento, kayang iligaw ng kapre ang landas ng mga tao, kaya madalas sinisisi sila. Kapag may nawawala sa kagubatan o bukirin, sinasabing ang kapre ay mayroong mahiwagang belt na nagdudulot upang mawala ang mga tao. Madalas ginagamit ang mga kwentong ito para takutin ang mga bata na huwag magpunta sa malalayong lugar, lalo na sa gabi. Samantala, isang kakaibang katangian ng kapre ay ang kanilang hilig sa pakikipagkaibigan sa tao. Maraming kwento ang nagsasabi na ang kapre ay nagiging kaibigan ng ilang tao at nagbibigay ng proteksyon sa kanila. Ang kapre ay maaaring maging mabait at mapagbigay, lalo na sa mga taong marunong gumalang sa kanilang lugar. Kung nagustuhan ng kapre ang isang tao, binibigyan nila ito ng prutas o iba pang biyaya mula sa kalikasan. Pero maaari ring magalit at maghiganti ang kapre kapag sila ay binastos o sinira ang kanilang tahanan. Maraming alamat mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang nagsasalaysay ng ugnayan ng kapre at tao. Halimbawa, sa Luzon, may mga kwento na ang kapre ay nagpapakita sa mga magsasaka at nagbibigay ng babala tungkol sa paparating na bagyo o sakuna. Sa Visayas naman, may mga alamat na nagsasabing ang kapre ay nakikipag-usap sa mga albularyo at nagbibigay ng kaalaman sa panggagamot. Habang sa Mindanao naman, ang kapre ay itinuturing na tagapagbantay ng kagubatan na nagproprotekta sa kalikasan mula sa pang-aabuso ng mga tao.